Sinulit ko lang. So, palakpak po natin muli si Lord. Yung palakpak po, hindi pang palakpak. Palakpak na... Ang ganda ng pinasa natin kanina, sabi ng Jesus, you have overcome the world. Amen. So, galing tayo sa ating series, sa ating anniversary, no? Hope is the anchor. At pinag-usapan natin doon na si Jesus Christ na nagdarito, binigyan niya ng salita yung kanyang mga disciple. At sabi niya doon, sa John 16, sinimulan na natin. Kasi sino po naniniwala dito sa mundo ito, maraming temptation dito sa mundo ito. Sino po naniniwala, ang daming trouble dito talaga sa mundo ito. Amen? Kaya, kung pwede lang muli na tayo ni Lord agad, no? Para makipinig natin siya, no? Pero kailangan pa natin mag-stay dito para i-expand ang kaharian ng Diyos. So, para lang maging malinaw sa lahat, this is not a religious gathering. Ito po ay ang gathering ng mga pinag-aharian ng Panginoon. Amen? So, it's all about His kingdom. Yung pa lang sa prayer, the kingdom come, thy will be done. So, alam na lang marami yan. So, in the midst of all the troubles, sabi ko last Sunday, where can we find peace? Isa lang tayo, isang bagay lang tayo makakakuha ng kapayapaan. Walang iba kundi si Jesus Christ. At sabi niya rito, uulitin ko lang itong verse na ito, dun sa yung last week. Sabi rin sa John 16:23, I have told you these things, that you may have peace. In this world, you will have trouble. So, reality po yan. Sino po naniniwala in this world, you will have may trouble. But take heart, I have overcome the world. So, two realities. May trouble at may naka-overcome ng troubles na mundong ito. Si Jesus Christ. At alam niyo po ba, nag-iisip ako ng ano kaya magandang message for today. So, binigyan ako ng idea ng Panginoon sa, alam niyo po, Monday pa lang mag-iisip na ako, wala akong maisip, wala akong papasok sa isip. Sabi ko, Lord, maganda siguro sundan yung message na Sunday, yung salitang, I have overcome the world. And I want you to understand, kasi doon pa lang sa title natin, parang alam niyo na, everyone who is born of God overcomes the world. Lahat daw ng pinanganak sa Espiritu ng Diyos, okay, makaka-overcome sa mundo ito. At tingnan natin, yung pinaka-text natin ngayon, sa 1 John chapter 5, verses 1 to 5. Sabi rito, everyone who believes that Jesus Christ, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Born again ito, no? And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. By this we know, verse 2, that we love the children of God. When we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Verse 4, for everyone who has been born of God, ito yung pinaka-key verse natin. Verse 4, sabi nito, parang pumuputok, ano? Check, okay, yeah. Everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has come over the world, our faith. Ano yun? Faith in Jesus Christ. Who is that overcomes the world except the one who believes? Siguro magpalitan ako ng mic, medyo pumuputok. Pwede po ba? Hello, check. Check. Palitan ako ng mic. Check yun. Maganda. Pwede na ako sumali sa singing contest. Okay na. Verse 5. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus Christ is the Son of God? And what is the title of our message for today? Everyone who is born of God overcomes the world. And I want you to understand, mga kapatid, yung original na tao na nilikha ng Panginoon, Adam and Eve, yung desire nila is panlangit. At nung dumating yung kasalanan sa buhay nila, nagkaroon na ng corruption ang desire ng tao, hindi na panlangit. At nung ang tao ay nakasala, yung buhay makamundo, hindi na nila kailangan yung overcome dahil natural na sa kanila yun. Amen? Yes. Tayo ay dinesign ng Diyos, upang hindi natin magustuhan yung lifestyle ng mundo. Kasi yun ang original na design sa atin ng Panginoon. Dahil ang tao po ay nagkasala,
pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Sino rito yung nagkasalanan? So, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At kung hindi pa natin kilala si Jesus Christ, yung takbo ng mundong ito, hindi masama sa panlasa mo. Gustong-gusto mo yan. Yung pride of life na tinatawag, binasa natin mamaya, kadugtong yan sa 1 John chapter 2, sinabi ron, pag tayo daw umibig sa mundo, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa atin. Ano daw yung pag-ibig sa mundo? Sabi doon sa 1 John chapter 2, mamaya, titignan natin yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, para makuha nyo na yung pinupunto ko. Ang pagmamahal daw sa mundo ay ito, yung pita ng laman, pita ng mata, at yung pride sa buhay. Yung tatlo, yan po ang matitindi na takbo ng mundo. Nung hindi ka pa naboborn again, nung hindi pa dumating ang Espiritu ng Diyos sa'yo, yung buhay na yan, at home pa dyan. Okay? Pero nung ikaw ay pinanganak na, yung buhay mga mundo, dapat malagpasan mo yan, at hindi mangyayari sa iyan, sabi dito sa binasa natin, kung ikaw ay hindi nagkakaroon ng born-again experience. Yung born from above. Yung pag dumating, nung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, at dumating ang Espiritu ng Diyos sa'yo, na regenerate ka, pinanganak uli ang iyong Espiritu, sapagkat hindi makakakonect ang katawan mo sa Diyos, Espiritu lang ang pwedeng kumonect sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen? Ang Diyos ay hindi nakikita. Dahil kung Diyos ay nakikita, hindi totoong Diyos yun. Ang totoong Diyos ay hindi nakikita. Although pumunta siya rito, nakita natin through the person of Jesus Christ, but si Jesus Christ wala na po ngayon. Siya po ay nasa langit na. Ngayon na lang, nandito ay Espiritu ng Diyos. And how can we communicate dun sa Espiritu ng Diyos? Through our spirit. Nung tayo po ay na-born again. Ang born again is not a religion. Hindi kayo, mali po yung naririnig natin, o ano religion mo? Born again, hindi po. Wala po kayong mababasa sa Bible na ang born again ay religion. And I want you to understand that even Jesus Christ did not join any religion in the Bible. If you will read your Bible, wala kang masasabi, uy, si Jesus Sabatista. Uy, si Jesus Pentecostal. Wala. Uy, si Jesus, ano to Episcopalian. Walang mga gano'n. Si Jesus Christ po ay hari at meron siyang kaharian. Yung amin natin, mga barangay. So, kailangan daw ma-born again tayo. And that is my prayer for each and every one of you today. Hindi ko kayo kayang i-born again, but the Holy Spirit can do that for your life. And yun, paano mangyayari yun? Pag sincere tayong lumapit kay Jesus Christ, katulad ni Nicodemus sa John chapter 3. So we need to have a born-again experience for us to overcome the world. Kasi yun lang talaga ang nakaka-overcome ng mga nagtakbo ng mundong ito. So ang focus natin ngayon, ano ba yung mga signs sa buhay natin na talaga tayo ay na-born again? Ito po kasi yung pagiging born again, may mga sign po ito. At lagi ko pong sinasabi, hindi porket kumanta ka ng born again na kanta, born again ka na. Wala po yan sa kanta-kanta na, uy, born again ka na bakit? Kumanta ka ng this is the day, this is the day. Pero yung ugali, hindi naman nagbabago. No? Parang wala ako. Hindi po yan nakikita doon sa taas-taas ng kamay. Kahit po kriminal, ayaw magtaas ng kamay. Nakikita po yan, may mga ebidensya yan, ika ka ng mga Bisaya. May ebidensya yan. Sabi mo sa katabi mo, may ebidensya yan. Okay? So John wrote this letter to provide the church during that time para ma-test nila kung talaga sila ay born again. At makikita natin doon, alam may mga message si John doon na alam mo naman na born again na kayo. Pero ano yan, gusto ko bang makita? Nakikita ko ba sa inyo ito? So parang gano'n na sinasabi. So bakit sinulat ni John itong 1 John chapter 5? Tingnan itong 1 John pala. The whole 1 John. Why did John write this letter? So tingnan lang natin few passages so that we can understand more yung kanyang intention of writing this letter. So, sabi dito, tingnan natin, ano ba intention ni John doon sa mga believers na in Jesus Christ? 1 John chapter 1, makikita na natin to. Sabi ni John, we write this to make our joy complete. So, isa sa mga reason niyo. So,
So gusto kong isulat sa inyong letter na ito, itong 1 John, para yung aming kasiyahan ay makompleto. At sabi niya pa doon sa 1 John chapter 2, "My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one." So, parang ang sinasabi ni John dito, na ako ay umaasa sa aking puso, parang ganito yun, na bigyan kayo ng encouragement na ma-overcome nyo yung kasalanan. Because I believe mayroong tagatulong sa atin para malabanan ang ating kasalanan nito. You cannot defeat sin. You can defeat sin if you have faith in Jesus Christ. Because ang sin mo ay matindi po yan. But you can only defeat that when you encounter Jesus Christ in your life, because Jesus Christ overcome the world. And we can overcome the world because of our faith, sabi doon sa binasa, in Jesus Christ. Ano ba ang purpose ni Paul? Ni John, sabi niya rito. 1 John chapter 2, verse 12-13. "I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name, Jesus Christ. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one." Ang evil mo ay buhay ngayon. Sino ba naniniwala na may mga demonyo sa mundong ito? At sila ang may control ng mundong ito, the God of this world. And we need to overcome the power of the world and yung power forces of darkness. And we can overcome because of Jesus Christ at tayo ay na-born again. So in other words, sinasabi ni John dito na meron tayong pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, ang laki ng pag-asa mo. At sinusulat niya ito doon sa mga totoong naniniwala na sila ay pinatawad at kilala nila ang Panginoon, at bukod doon, sila ay nagtagumpay sa kapangyarihan ng demonyo. So sabi mo sa katabi mo, ikaw ay magkatagumpay sa gawa ng demonyo sa buhay. Amen? Amen? Pag sinabing demonyo, tingnan niyo po ako, hindi lang po yan yung may sungay. Yung demonyo yan. Alam niyo po ba, ang demonyo, hindi na siya nagpapakita na may sungay ngayon. Kasi matatakot ka eh. Pag pumatok sa pintuan niyo yun, demonyo. Magpapakita siya sa anyo na maganda. Magpapakita sa demonyo na matamis. Di ba yung apple pa nga sa Garden of Eden, ang sarap ng tingnan? Magpapakita yung demonyo na maa-attract ka. Hindi magpapakita ang demonyo sa iyo na may buntot at may tinigo. Okay? Magpapakita siya na maa-attract ka at magugustuhan mo. So, kailangan malagpasan mo ito at kailangan mag-born again tayo. Para yung desire ng mga Diyos mangyari sa buhay natin. Amen? Kasi yung unang tao na nilikha ng Diyos, yung desire ng Diyos, alam nila at gusto nila. Pero nung pumasok yung kasalanan sa buhay ng tao, na iba na yung trip natin. So, dumating si Jesus para ibalik ka doon sa lugar na dapat natulong ka, ano yun? Yung desire ng Diyos, maging desire mo na rin. At mangyayari lang yun pag ikaw ay naka-encounter sa Spirit ng Panginoon, pag ikaw ay na-born again. Dapat ma-encounter mo, Spirito ng Diyos, hindi simento. Parang wala naman ako. Kasi yung simento, hindi tayo mababago, pero yung Spirito nakakapag-born again. Wala akong kausap dito. Yung kahoy, hindi tayo mababago dahil kailangan mabago sa iyong spirito. Dinikha ka ng Diyos na may spirito, kaya kailangan ma-born again ka in the Spirit. Amen? Sabi ko sa katabi mo, ma-born again ka ngayon. Sino po yun na ma-born again ka ngayon? Amen? So minsan pa palakpakan nyo nga sa Lord ng pinakamalapit na palakpakan. Ano ba ang purpose? Purpose pa lang ito, no? Sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 21. So, encourage ko lang po kayo mga kapatid. Dito sa ating church, itago niyo po yung mga message notes niyo kasi ganito po. During the week, kung meron kayong inner circle, o may kaibigan kayo, yan po ang pag-uusapan ninyo po.
huwag po kayong mag-invento muna ng ibang mga pag-uusapan. Kasi gusto natin mas mag-sink in sa atin yung message. Halimbawa, nag-usap tayo ngayon patungkol sa everyone who is born of God, tapos may pupunta sa bahay ninyo at nagkita-kita kayo, maganda mapag-usapan nyo uli yan. Huwag muna kayo pupunta so ano ba yung mark of the beast sa Revelation? Ang layo eh. No? So dapat meron tayong sinusundan. No? Huwag nyo muna pag-usapan, ano ba yung 7 horses of the, and the red horse of the, ano? Huwag nyo muna pag-usapan yun. Ito muna pag-usapan natin. Kung kayo ay mga pamilya, mamaya, pagkatapos yung mag-dinner, pag-usapan nyo ulit ito. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen? So, let us continue. Ano sabi pa ni John? Ano ba purpose niya? John 2:21. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. So, alam na naman ni John na sila ay believer at alam na nila yung katotohanan. So he is already writing to the true believers na sila ay pinatawad na at alam ni John na sila ay nakakakilala na sa Panginoon and they have triumphed the evil one. Ano ba purpose ni John sa pagsusulat nito? 1 John chapter 2 verse 26. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. During that time, maraming mga nagpipreach at nililigaw yung mga nasa church. So, isa sa mga purpose nito, concern siya doon sa mga false teaching. Okay? Sa panahon natin ngayon, dami ng false teaching. Bigyan niyo ng example. Ito talaga, kahit na wala kang Holy Spirit, gabang-gabang mo na ito eh. Yung sa Davao, false teaching yun. Siya daw si Jesus Christ. Wala kang sabihin. Siya daw ang modern Jesus Christ. Isa lang po ang Jesus Christ, namatay na ulit, pangatlong araw na buhay ulit. Yung Jesus Christ sa Davao, pag namatay po yun, di na mabubuhay yun. Wala kang pag nasa Albage po yun, hindi po mabubuhay. Si Jesus Christ lang po. At gusto ko sabihin sa inyo, Jesus Christ po, hindi ibuloy ang pangalan ng Jesus Christ. Ha? Ano ba, kapatid? Amen. So, yun po, isa lang ang totoong Jesus Christ. So, kita niyo po, dito pa lang marami ng mga false teaching dito. Ano pa purpose ni John? 1 John chapter 5, verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son, Jesus Christ of God, so that you may know that you have eternal life. Yun. So, ang daming purpose ni John kung ba't na sinulat ito. Pero, isa sa mga highlight dito sa 1 John is yung pagiging born again natin. Okay? Yun yung pinaka-gusto niyang i-emphasis dun sa mga true believers. How many of you believe, so, I just want to ask you, how many of you are attending born again gathering for 15 years? 15 years? Wow! Sino nito yung mahalin ka na ng born again gathering? Pag sinabing born again gathering, yung talagang nakikita mo yung nagbago buhay nila. Yung 5 years. Okay. 3 years. 2 years. Wow. 30 years. Yun, madami na. So ngayon, hindi na natin pinag-uusapan dito 30, 25. Ang dapat natin tingnan, ano yung mga ebidensya ng totoong ng born again. Dahil sila yung makaka-overcome sa world. And these 11 evidences of the new birth will be found in the book of 1 John. So titingnan natin dito, i-analyze natin, ako ba talaga, paano ma-overcome ang mundo ito? Yung temptation, yung troubles, kasama na lahat ito eh. Yung pressure sa buhay, yung mga matitinding pinagdadaanan. At sabi dito, si Jesus Christ na overcome yung world at yung mga na-born again, ma-overcome din nila yung world. Amen? So, sino nito yung gusto maka-overcome sa world? Nasa mundo ka pero malalabanan mo mundo. Ito po yan, ulitin ko. Kung hindi ka man na-born again, yung takbo ng mundo, atong na atong ka. Okay? Relax ka, Lord. Sarap ng buhay ng mundo, ah. Gusto ko to, yung pride of life. Sarap magka-pride. Gusto ko to, yung lust of the flesh. Araw-araw. Hindi ka kasi nabubuhay na rin pa eh. Yun eh. Kailangan mo yung lust of the eyes. Sarap naman ang lust of the eyes. Eh kasi nga, hindi ka pa nabubuhay na rin. But the moment you receive Jesus Christ, at the moment na naborn again ka, meron ng ebidensya, hindi mo na gusto itong mundong ito. At na-overcome mo ito through the power of the Holy Spirit in your life. At nung dumating ang Holy Spirit, na-regenerate ka, na-born again ka,
Ito na yung 11 na ebidensya. Handa na ba kayo mga kapatid? Ito masasabi ko talaga na born again ako. Wala kang makikita dito na yung mga mag-disciple ako. Hindi. Kasi pwede na di-disciple ka pero hindi ka pa pala na-born again. Wala kang mapabasa ito. Wala kang mapabasa rito na umatin ako ng worship conference ng Hillsong. Wala kang mapabasa dito. Parang wala ko. At wala kang mapabasa rito na meron CD ng lahat. Planet Shaker, Hillsong, Papuri Song, lahat. Ito po ang pinaka-legit na ebidensya ng isang totoong na born again. Handa na ba kayo? Okay, number 1. Those who are born of God keep His commandments. Isa pa lang pala ito. Hindi. Those who are born of God keep His commandments. Tinatago niya ito, inaalagaan niya ito. Pag sinabi keep, talagang pinahahalagahan niya ito sa buhay niya. Yung mga salita ng Panginoon sa buhay niya. Number 1 pa lang, matindi na. Sabi rito sa 1 John chapter 2, verse 3 to 4. By this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, ito malupit dyan, but not keep His commandments is a liar. And the truth is not in Him. Yun. Sino kausap ni John dito, mga believers? Doon pa lang, binibigyan niya na ng reminder. Kung talaga mga born again kayo, kung talaga mga true believer of Jesus kayo, dapat pinahahalagaan niyo salita ng Diyos. Dapat ginagawa niyong kayamanan ito. Kamusta mga Bible natin? Hinahalikan ko pa na ba sa mga Amen? May iPad malinis. Talagang maya-maya, palayinis natin ang iPad natin. Pwede ba makahiram ng konting kailangan at pag-LCD cleaner? Punta na. Yung Bible, puro alikabok na. Wala na naman ako pausap. Tutuloy ka pa ba ng mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, buksan mo rin ang iyong word of God. Salita ng Panginoon. At talaga daw, ano mo to? Pahahalagahan mo to kung ikaw ay born again. Amen? At sabi doon sa 1 John chapter 3, verse 24, whoever keeps His commandments abides in God, and God in Him. So kung sino daw yung nagpapahalaga at tinatago sa puso niya, sa buhay niya ang mga salita ng Panginoon, tumitiro daw ang Diyos sa kanya at siya ay nasa Diyos din. Amen. Born again. Akala kasi natin sa totoo lang ang pagiging born again. Uy, born again na bakit? Nag-communion ako? Wala po sa mga rituals sa pagiging born again. It is the encounter of God. Dati gusto mo gumawa ng kasalanan, yung takbo ng mundo, ways of the world, gusto mo yan, at kung ka, kasi pinanganak ka sa world. Pero nag pinanganak ka na sa Espiritu ng Diyos, pag ikaw pinanganak sa Japan, yung treat ng mga taga-Japan, treat mo din. Wala kang nakitang hapon na gusto nila, okay? Lahat ng mga